bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, Las Nuevas sa aga. Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental. lain-lain nga probinsya, lain-lain nga istorya, Kasaysayan. kag kultura. Ululupod nato nina nga hibalon diri sa Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Nakata, lagawon kag kilalahon ang mga bugal sang Kabisayan na katungdan. Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Adlaw kita sang Domingo, February 15, 2026. Mayong aga man sa aton nga mga kauturan din man nga bahin sang kalibutan o kon sang Pilipinas. Mga abyan, good morning. Maayong udto kon maayong gabi sa inyo nga tanan. I hope no sa mga kauturan nato nga nag-spend kahapon sang Valentine's Day. Kabay pa nga nakabango na partner no, I'm sure sa mga nag-date gid dira. Kumbaga may hangover pa ini sila sang sana all. Sana all. May hangover pa ini sila sang celebration. Pero despite that, mga abyan ha, kami diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo, padayon sa pagserbisyo sa inyo, sa kahanginan man o kon pinaagi sa ato nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. At kinaandan kami ang inyong mga alagad kada Domingo. Ako si Marian Grace Ereniata. Kag Hope Torrechante, kag iniang ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Bisan Valentine's Day na iya partner, nagaserbisyo ang Radyo Pilipinas Iloilo, no. Wala na yan may ginapili nga holiday break, no. Ang Radyo Pilipinas kay ti mas dira pagid gani, no, nagapabalo sa mga nagkalain-lain nga mga aktibidad, no, ang Radyo Pilipinas Iloilo. I hope nga ang nag-duty naka-celebrate man. Sa mga kultura natin nga, kahapon niya may duty. I hope no nga you will be spending your or you will be celebrating Valentine's Day every day. Every day gid man na Yes. kag we are celebrating all forms of love, Yes. partner. Love for the country, no, kaangay sa mga public servants naton, mga government employees Kaangay mo nga kahapon. nagtrabaho. Kaangay mo kahapon. Yes, love for country, no, love for public service, love for Filipinos, no, nga makabalo sa mga nagkalain-lain nga mga impormasyon, no, sa aton kangay sa media, no, gapabalo kita sa mga balita, no, diri sa Western Visayas, sa iban nga mga mamumugo naton. Yes. Mga nurse, naghatag mga sang doktor, serbisyo, correct, mga oo. pulis naton, partner nga nagpanghatag pa sa mga Bulak. Oo, no, ang ilang serbisyo, ang aton nga men in uniform, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, naka-alert sa gihapon, no, regardless kung ano man nga holiday ina. Yun. So, kabay pa nung sa mga kauturan naton nga ti do wala pa nakabangon sa buong partner kiti hasta magkaagahon abi ang ilang celebration. Wow. Kabay pa mga biya na subong nga Sunday no. Okay lang tiga higda-higda ka mo dira nagabatang-batang partner kiti sabat namo ng inyo duha ka oras tubtub las 10:55 subong nga aga. Yes, pero ikaw bati ko, nagpalamig ikaw. Daming nga daan, nagpalamig. Nagpalamig pagid siya. Nagsaka siya sa bukid. Yes. So, kahapon by the way, ha, dira sa Bukari, no, sa aton nga Pine Forest natong partner, buta man
man sa mga kauturan nato, mga magpinamilya, hindi lang nga Especially may mga heart design na dira nga mga Yes. nga pwede pa picturean. yes, kag may ara sang nagakanta, Wow. nagaharana sa ila. So buta gid kagapon didto no, although nga ti malayo partner no tarakason, pero kumbaga manami gid no nga tiempo partner no, especially kung upon nimo ang imo nga loved ones. Oh, wow. Hindi lang ang imo nga asawa o kung boyfriend, kundi ang pamilya. Yes, Madamo dito family, kahapon, friends, no? Yes, madamo dito kagapon. Kaya nagabitbit sang ilang nga tent. Oh, Di ba? Mansig, overnight. kay tido lain gid man yung ambience, no? Yes. Kay, kung diri ka sa city, medyo Crowded. may paang-paang, no? Dito ya sa Bucari, Leon, Yes. malamig ya dito ang dapyas ang hangin. Yes, nami ito mag-inom-inom sang mainit nga kape o kung Milo partner o kung tsokolate. Kag syempre magpamati dito kahapon. Pero sa mga nag-duty, hambagin natong partner, sa mga nag-duty ya kahapon, kabay pa nga magasaulog pagin ini sila sang extended, actually, kiti subong Sunday. So extended pagin ni, I'm sure, ang ilang nga celebration. For sure, no? But speaking of Bucari, Leon, mga kabyanan, i-plug ko lang, partner. Kay ti sa February 20, lauman naman nato, no? Lagawon naman naton ang Banwasang Leon, no? Makaupod naton ang tourism officer sa Leon LGU sa programa Tukib, no? 10 a.m. to 11 a.m. So, bantayan nyo ina mga kabyanan, na kay since na-mention naman ang Bucari, lantawon ta kung pilayan ang tourist arrival sa Bucari, no? Isa sa mga ginadayo nga atraksyon, no, diri sa probinsya sang Iloilo. Yes, Nguro Leon. Kuno man. Amo na kunong taglay nila no. Especially sa tong time pagid no nga nag-rise to fame si Alexi Brooks, no, mas nakilala pagid on a national level ang Banwasang Leon. Yun. Kag syempre, isa pa gidira partner no, ang ginakagtuan man ang mga vegetables nga ginabaligya no dira sa aton sa Tabiona no. So kahapon nakita natong partner no, pila sa aton nga mga kauturan nga nagbisita dito no, aside sa pag-overnight dito no o kon day tour, nagapamakal ini sila sa mga vegetable, mga carrots naton, mga repolyo nga dira mismo gintanom. So sa mga kauturan naton dira Lettuce. mga lettuce naton. So ang dira nga ginatanom no sa Bucari, amo man ini siya ang ginadala dira sa market naton sa Leon. Kag syempre diri sa aton sa super or sa mga merkado naton. So kung digdo kaya partner makabakal, makabarato direkta sa aton nga mga magbarato. Correct. Meanwhile, mga kabyanan, since nga ti extended no ang bakasyon sang iban sa aton nga mga kauturan no, ang Radyo Pilipinas Iloilo partikular no, ang rehiyon karon may mga igadulong nga mga bag-o naman nga mga tupik ko. Yun. And as promised mga kabyanan, ato naman nga hibaluon no ang pinaka-latest sa Western Visayas. And isa na dira no ang province of Antique magngin host no Uy. or magpanagbalay sang 2026 Rescue Olympics diri sa Western Visayas. Ibaluon naton with Sir Broderick Traino, ang hepe sang PDRRMO Antique, kung paano nila handaan no ang ining Rescue Olympics 2026 kag pilaayhan no gina-expect no nga upod sa sining aktibidad, and nga abala ginbaton no sang Antique ang dungog kag responsibility nga mangin host province sa Rescue Olympics 2026 kay tuigan ini partner no. Ginahiwat ang Rescue Olympics nga ginapasakupan sa aton nga mga rescuers o kon aton nga mga frontliners sa disaster response. So later makaupod nato no si Sir Broderick Train, ang hepe sang PDRRMO Antique. Yun, ang aton nga suki, isa man sa mga suki naton partner nga wala gid always nagapamalibad. Pero kung may mga importante, syempre gina-reschedule. Pero kung every time, no, si Sir Broderick partner, no, every time nga naga-message kita sa iya, always gid nga ready. Yes, yes, after all, no, kung balaan mo yung mga aktibidad mo, partner, bisan magpiyong kapaya, Correct. masabat mo man gid ya ang mga pamangkot, no, kay tigbalaan nato si Sir Broderick
Broderick hands-on man ini siya yung hepe no sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sang Province of Antique. Kag isa sa mga aktibo no nga PDRRMO officer no diri sa Western Visayas. Yun. So, kabay pa nga pamarisan sang iban partner na Amen. mga IOs or iban pagid no naton nga mga tagpamaba no si Sir Broderick no hindi lang sa aton nga disaster sa aton nga PDRRMOs diri sa Western Visayas but Yes. iban pagid naton nga mga IOs May sa mga government janabi agencies. partner no nga hepe sila pero may designated pagid correct. sila nga information officer or magasabat bala no sa mga pamangkot pero sa bahin sang PDRRMO Antique mismo no si Sir Broderick ang direkta nimo yang maka-istorya or maka-interview every time nga may ara sang concern may pamangkot no diretso ina iya kay Sir Broderick Trais. Yes, amo na man nami partner nga makalink bala no. Kita man diri sa pinaagi sa Radyo Pilipinas Iloilo ginalink naton sila no sa aton man nga public no nga para mahibaluan nila ang mga updates no. Kag importante ini partner especially no sa aton nga disaster para nga mangina disaster prepared. Yes. No ang aton nga mga kauturan kag balaan nila during no sa mga kalamidad balaan nila no ano ang mga government response naton ano pagid ang ginaplano sang gobyerno naton so maayo gid no nga ti amo ni miara kita sa mga resource person naton partner nga always gid no Ready. ready gid nga magsabat sa aton. And kaina partner no, naistoryahan naton ang natuhoy sa tourism. This time partner no, Wow. ang aton nga mga tourism workers, unfortunately no, those nga naapektuhan sang bagyo, especially sang Bagyo Tino, nakabaton partner sang emergency cash transfer o kon assistance gikan sa aton nga Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Ari partner, later on, makaupo naton ang aton nga Regional Director. Siya gid ya mismo. Siya gid ya partner ang masabat sa Wow. sinino nga mga palamangkotano nato no. Last time lang kita nagkapihan no kaupod ang aton man nga PIA Western Visayas kag siya man ang resource person naton. Ariya partner isa man sa mahambal naton nga mapisan, mabuot kag isa gid ka social worker. So later on mga abyano, makipag-angot kita no kay Regional Director Joselito Estemper sa DSWD Field Office 6. Hopefully no wala sang mga emergency si Yes. sir no nga atenan no kay according sa aton man nga DSWD CRD gid ang masabat ini mga binatuhoy no sa paghata naton sang assistance sa mga tourism workers naton diri sa Western Visayas nga affected sang kalamidad or sang Bagyong Tino. Kag syempre partner bisan na sako no ang aton nga regional director ginabisitahan niya pa ni partner ang ongoing nga construction sang aton nung bag-o nga regional warehouse. Dito ya sa Banwa sang Oton. So siya gining nagakagdo dito naga-update. So hibaluon naton partner saan o bala matapos inino ang pag-construct sang aton nga regional warehouse. May regional warehouse kita subong sa Oton pero ari partner no additional para for those no example bisa 4th District and sa 5th District or sa Capiz or sa Aklan nga in case magkulang dito ang ilaya nga mga standby nga mga relief resources malapit na lang sa ila. So hibaluon nato no san o matapos ang construction sang sini nga regional warehouse naton. Kag at the same time partner no paano ini makabulig no para ma-ensure naton nga we have enough no nga mga resources in case of our calamities. Yes, tama ka importante no mga kaabyanan ang tupiko naton no diri sa programa ang rehiyon karon kay related partner no Yes. una sa turismo and another one para sa disaster response no bala naton nga dako ang papel sang DSWD sa pagpalabot sa mga Yes. assistance sa aton nga mga pumuluyo. Let's find out karon partner no kung nga abala ginatagaan ginaton importance Yes. no ang aton nga mga tourism frontliners no Yes. nga apektado no. And also ang importance no sang warehouse
para sa ato naman yang disaster response. Even yan sa province of Antique, no, partner, mayara sila sang patukod nga mga satellite offices sa Yes. PDRRMO para nga mapadasig no ang disaster response nila sa probinsya. The same way nga amo man ina ang goal no sang DSWD nga kung may kalamidad mas madasig nila nga mapalabot ang mga bulig no sa aton nga mga kauturan. Yes, actually partner no sa una naton nga interview gid no with RD Estember nga sang una OIC pagid OIC pa lang no pero recently full-fledged na partner yes, nga oo. regional director. So sa una naton nga interview sa iya partner no upon his appointment no bilang OIC regional director, isa ina partner no sa iya nga plano nga kung sa diin no butangan sa mga satellite offices no sa DSWD ang mga malayo nga lugar kiti partner hindi na nila kinahanglan magagto pa mismo sa Banwa o kung magagto mismo no diri sa regional office para nga magpalabot no sang ilang inquiry o kung magpangayo sang assistant. So manami gid partner no kiti ang ato nga regional director amo iniya ang isa sa mga focus niya nga dalon mas malapit no sa aton nga mga kauturan ang mga serbisyo sang DSWD kag syempre dapat komportable man no ang aton nga mga kauturan kag syempre ini lang nila kinahanglan pa maggasto sa transportasyon. Yes. Amo na ba lang ginambal nila partner nga ti biktima ka na sang kalamidad. Gusto mo nga ti hindi nakalunos-lunos ang imo nga sitwasyon kung ara ikaw sa mga evacuation center. So ang DSWD naton kina make sure nila ang Yes. welfare no sa aton nga mga kauturan in times of disaster, especially kung namtang sila no sa mga evacuation sites naton. So later on, bantayan partner no ang aton nga duha ka mga bisita. Actually, we are trying no nga ma-reach out pag no si Schools Division Superintendent Ernesto Cervilon Jr. sang SDO Antique kay lapit na lang gid ang aton nga WIVRA ang Western Visayas Regional Athletic Association. So isa man partner ang SDO Antique sa may mabaskog nga mga players nato no sa aton nga regional meet. So lang tawon naton ang preparasyon no pero hopefully no makuha naton no ang aton man or makakonect kita later on no, with SDS Cervilon. Bantayan man ini sang aton nga mga tagpalamati but if alang-alang gid no pwede naton ini ma-reschedule sa iban pagid nga mga programs sang Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, actually partner kung lantawon naton ang mga paindis-indis sa mga nga ginapasakupan sa aton nga mga schools division diri sa Western Visayas, makita naton nga gavari na no. Kay ti sa regional schools press conference nakita naton nang ibabaw no ang aklan sa RSPC no. So dira naton makita nga hindi monopolize. Yes. Nga kumbaga tanan may opportunity to shine and sa RSPC natagaan sang opportunity no ang probinsya sang Aklan. So sa WIVRA sino naman ayan ang mangibabaw. Yes, Ang balantayan. Yes, kiti ang Iloilo and Iloilo City naton separate. Tanan na gid ya nga walo nga SDO naton ang maghahambang. Kumbaga, kung i-represent nimo no ang imo nga SDO once nga magdaog ka abi sa district, diretso ikaw sa regional, dako gid partner no nga dungog ini sa estudyante naton and at the same time sa schools kung sa diin sila halin nga ti i-represent ini sa regional level. So excited kita partner kiti ang syudad sang Pasig ginahandaan naman no kag ready na partner ang mga venue ready na didto no para sa aton man nga mga student athletes and ini mga biyanhiwaton no March 16 to 22 ang ato no pero mga earlier than that mga March 11 or 12 siguro partner amat-amat na no nga magkakadto dito sa Pasig City ang aton man nga bugos nga delegasyon sa walo. Mapreparar pa na sila partner, i-check pa na nila ang lugar no, kumbaga tandaan nila Yes. kung paano ayan nila no padag-on ang ila kaugalingon sa mga nagkalain-lain nga mga events or sports event no sa WIVRA 2026. Yes, kag balantagan for those nga nagrepresent sa aton man no sa palarong pambansa. Ano bala may manog panumbalik bala. Isa man na sa mga balantayan naton partner no nga sa mga student athletes naton no. Kag syempre ang ilang nga mga performance ano bala iga-defend ilang nga corona sa aton nga regional meet so bantayan na sang aton nga mga tagpalaman. Kag historical ini siya kay ti for the first time no. It's been a while nga ti upod nato ng Negros Occidental partner pero this time
kita-kita na lang Yes. one Western Visayas na kita kay Tiabay ng Guimaras, no, and the island of Panay, no, sa sininga Wivra 2026. Yun. Philippine Standard Time, las 9:26 sa aga. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, istoryahan naton ang pag-host sang Antikes sang Rescue Olympics 2026. Makaupod naton si Sir Broderick Train, ang hepe sang PDRRMO Antique. Bantayan sa pagbalik sang ang rehiyon karon. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, singing yours in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, itapwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Araw-araw, puro tsaa ang hanap. Minsan mainit, kadalasan mapait. Ngunit darating ang panahon, mapapaso at makakapaso ka. Huwag nang makitismis. Doon lang tayo sa totoong balita. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Electric fan. Pero taga Fire Nation yung gumawa. Ano bang gagawin ko?
Simple lang naman, para hindi apoy ang lumabas sa ventilador, ugaliing linisin ang mga ito at mararamdaman mo ang kakaibang simoy ng hangin. Oh yeah! Kapag palaging malinis ang electric fan, hindi mahihirapan ang makina nito at mas malamig ng bahagya ang ibubuga nitong hangin. Kahit number 1 ay sapat na, parang bago pa. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay na may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. May OPM na mabagal. Pagkat magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, last 9:33 sa aga. Sa gihapon mga binagkapamatika mo sa programa ang Rehiyon Karon. This time mga kaabyanan, makaupod nato ng HEPES ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Aton hibaloon no ang pag-host sang Antique sang Rescue Olympics 2026. So yari sa aton nga piyak nga linya si Sir Broderick Train, ang PDRRM officer sang probinsya sang Antique. Sir, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mayagid nga agaman kaninyo dyan kag sa tanan no pagpramati ng Radyo Pilipinas Iloilo. Yes. Sir, na-mention no sa post sa PDRRMO nga you will be hosting no sang Regional Rescue Olympics 2026. Paano napilian ang Antique, sir, no, nga mangin host sang Rescue Olympics 2026? Last year, ma'am, after kang Rescue Olympics nga patigayon sa Kututan, nga host kang Iloilo Province, gusto ko natin no, ang hosting masunod, ganyan na tuig, kag in-acceptar man natin no, kang opisina kang PDRRMO, kag of course bulig no, kang atin nga provincial government. Mo nga sa kanya nga tuig, kaya pagaywaten ang Rescue Olympics no nga patigayunon ang mga iba-iba nga mga aktibidades para sa diyang ginapaabot natin nga bangalman nga
event no Rodya Antique. Sir, bala nato no nga basta Rescue Olympics na iya ginapreparahan gid ini no sa aton nga mga rescuers no mga katapo no sang DRM officers sa may Western Visayas. So paano ginahandaan sir no sang province of Antique ang Rescue Olympics 2026 para mangin madinalagon no ang hosting naton this year? Actually, ma'am, sa last week July no ang tentative kaya pagaywaten nga date dengan sa pagselebrar natin kang National Disaster Resilience Month. Kag may almost nga mga 5-6 patakabulan nga preparasyon. Ang aton opisina kay maong opisina kang Civil Defense no kag ang mga ahensya magapatigayon kang diyang mga aktibidades mag-schedule nga pag hinunaanon liwan. Actually, pangaruwaran dyan nga pagkipon liwat para sa pag-inspeksyon ka mga venue, kag iba pa nga mga lugar para pagayuatan ka mga sari-sari nga mga aktibidades, no? Angat sa diyang activities. So, kung mapinalize nun dyan, makapagawa kita ka mga invitation, kay Tamara no ang bilog nga Western Visayas kada ang atin kita rin ng mga DRRMOs kay bali 3 data daw nga aktibidades no so ang first day na kadya mo ang pag set up ng mga tents para sa static display ng mga kapasidad no kang atin nga mga DRRMOs kag iba pa nga mga ahensya. Likewise may mga exhibits nga invite mo natin ang mga iba-iba nga mga kumpanya nga nagabaligya no kang mga iba-iba nga mga gamit sa pag-rescue. Pag likewise may competition pa diyan no nga ginatawag natin part to static display. So ang second day na kadya amo ang Rescue Olympics proper. So sari-sari man nga kategorya kag iba-iba nga mga area kang skills no kag competencies ang igaagyan kang iba-iba nga mga participants kag may convention pagkahapon nag-election kang officer so kita bali presidente ka ng asosasyon kang Western Visayas DRRMOs. Wow. So ma-linkis natin no ang ating position during that election kag may gamay pa nga mga pagtipon-tipon man may mga social siguro nga pagaymuon kag likewise sa third day amor man tanadya ang pangangkat ito salian no rescue tanadya race so iba-iba man nga obstacles iba-iba man nga mga challenges ang mga agyan no kang atin nga mga rescuer bali 3 no ka event ang major event no ang pagkaintrahan na so ang static display ang Rescue Olympics kag ang atin nga rescue race o gintawag natin nga pangangkat ito salian. Wow. Sir, mga pila ang ginalauman nato no nga magapadulong dira sa Antique for this Rescue Olympics naton? Gina-expect natin siguro mga more or less mga 1,000 to 2,000 nga mga participants no ang magdugo krudya. Kag basi magsobra pa kay sa ginambal natin no may convention kita nga pagaymuon kag during the convention it might be will be inviting mga dignitaries para sa paghiwat kasang ka-forum para ma-update man no ang ating mga DRRMOs especially sa Magna Carta for DRRMO kag sa at iba pa no nga mga aspeto kang para sa karaydan no kang mga DRRM officers mga personnel kag likewise ang mga author no kang mga iba-iba nga mga bill kag iba pa nga mga programs so may private public sector nga engagement para ma-update no may enhancement ang mga karam kang atin mga DRRMOs. Bali amora no ang pinakasara sa pinaka-major man nga event no ang convention kag may DRRM forum kita. Yes. Pero sir and partner no curious kita paano bala napilian curious kita sir no paano bala napilian ang Antique is it yearly or may rotation ini nga ginahiwat or kamo gid mismo ang nag-signify? Bali gina-rotate man diyan ma'am no. So probably after kang awarding the closing may pagaywater liwan nga transfer o hosting kag kung sino mabaton ka dyan tanda naman ang ma-host sa 2027. Ay ang pinaka main purpose ng kadyaman
kang activity, not only nga competition niya para nga ma-determine no ang mga skills, competencies kag iba pa no nga mga capabilities ng aton mga DRRMO, pero ang main naman kaya nga concern amo ang convergence no kag camaraderie, likewise ang makita man ang collaboration kang iba-iba nga mga DRRMO sa Western Visayas in cases nga may mga major disaster. Ang mga opisina ka DRRMO kag mga local government units kadya amo dang mabuligay para mapadasig natin ang atin nga mga response mechanism kag likewise ang recovery no para nga ang sa LGU nga affected makabalik man dayon kag at least maambal natin nga efficient kag effective ang mga services nga pagkatudlo. Sir, sa bahin no sang election sang mga DRRM officers, mandatory nga ma-step down na ikaw or pwede ka pa ma-re-elect no for same position this year? Ano na siguro ma'am kay actually I'll be retiring sa service na. So daw hindi na kita man. Natudlo naman natin no kay lawin naman ako nga nagapungko diyan almost mga 4 years na ako nga presidente ro diyan kag ay mga interested na no nga mas mayat pa siguro pag ang mga pagpadalagan no para nga mahimo nga sangka institution gid no ang diyang amon nga Western Visayas Association of DRRMOs kay halos na kompleto man namon naka-register sa CERC. May mga iba pa no nga component no pero ka mga bank account may mga may gamay nga budget rin man nga natipon, so I think timely man nga ano man no mga diyang okasyon ma-release na natin atin nga position man. Yes. Sige. Sir, sa pila ka gani sir katuig sir nga nagpangalagad sa serbisyo as government official or government employee? Siguro sa DRRMO lang mga 25 years ma'am no. I started man sa ibang position. Pero sa pagturat ko sa akin nga service, sa mga 25 years na nakaptan ko ang disaster risk reduction and management, nakato disaster management lang no ang konsepto na. So mura nga mandatory kita nga para relax sa but you know, diyan magyapon kita no makapulpo. Yes. Pero sir, hambal gani nimo no time na to pass no sang imo man nga baton kumbaga no bilang nagpangalagad sa 4 ka tuig sir no sa sinima ninyo nga asosasyon no ano kumbaga ang imo mabili no sa masunod nga mapungko? Di lang kugid maambal mamat of course i-sustain lang gid no ang mga programa ay duro kadya nga may mga gina-initiate kita nga mga innovations kag mura ang gusto natin no sa masunod natin nga mga maintain niya at mapanami pagid no kung pwede para mambal natin nga antike not only nga sa award para makita nga duro ang atin nga mga recognition but likewise ang performance gid no and productivity kang sangka institution para yung opisina na makita man. Balikan natin mga biyan sa dili lang madugay si Sir Broderick Train ang ato nung head sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office or Provincial Disaster Risk Reduction Office sang Antique sa sinima niya no nga panugyan partner. Grabe imagine partner no how many years of service and 4 ka tuig nga nagpungko no bilang pinuno sang sinima niya asosasyon. Yes. Sir, no, please continue sa imo man nga mensahe no sa masunod nga mga liderato sang asosasyon sa mga DRRM officers sa Western Visayas. Ang atin lang ginatirek nga ati duro mga innovation at mga initiative nga ginumpisa natin nga raad no mapadayon dia sa masunod nga nga magkapet no kang administration kag yang opisina. Kag likewise ma-improve pa kag ma-develop kay mas makita mas mayad no nga makita kang katawan natin not only for the awards nga na-recognize kita nga sara sa pinaka the best no nga rodya sa Pungsod Pilipinas with regards sa DRRM implementation pero mas mayad no maging efficient at effective pagit ang diyang mga delivery services
kanjang opisina, kag of course ang kaimaw no ang aten nga local government unit ng Antique kay multi-sectoral ang approach kadya kag may collaboration kita sa iba-iba nga mga agencies. So ipadayonon diya nga mapapag-earn pagit natin sa masunod no nga kung sino man ang mag-handle kag diyang responsibilidad. Amen, no? Kabay pa nga matigayon ina no nga mga paglaom no ni Sir Broderick para sa masunod nga leader no sa asosasyon sa mga DRM officers sa Western Visayas. But sir, na-mention mo kaina no nga isa sa mga major highlights ng Rescue Olympics 2026 ang static display no. For the information of everybody, ano ba labot silingon sa static display no? Ay, hindi ko Hello, sir? hindi ko masyado maintindihan ang concern. Yes, sir. No? Isa sa mga highlights nga na-mention mo kayo na para sa Rescue Olympics, ining static display, no? Ano ba lang buot silingon sini, sir, no? For the benefits ang aton nga mga kauturan nga nagapamati? Hindi gid ba maagawuto? Mas flatter. Sige. Sina, no? Yes, sir. Hello, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Utod, ma'am, hindi ko gid hindi ko audible, hindi audible ang imong yung question. Siguro ano na lang, Okay sir, na. no? Okay na, sir? Okay na. Sir, ang imo na lang nga pagpaintindi sa amo, no? Ano ba lang buot silingon sa static display since isa ini sa mga major highlight, no, sa Rescue Olympics 2026? So, ang atin lang, actually, ma'am, nga ginaba, gusto rin makita man ang involvement din, no, ng bilog na Western Visayas, DRRMOs, with support ng Office of the Civil Defense, RDRRM C6. Kaya diyang kaiwatan pariyo sa tututan, naging successful, kaya solid, no, ang support ng mga national, LGU, mga agencies. Likewise, no, may mga national VIP man nga nagarabot, mo dyan, magdugang man kakolor, no, kang atin nga selebrasyon. So, gina-invite man natin, no, ang mga, especially ang mga local DRRMOs natin, ang sa barangay, at sa iba pang 18 municipalities natin nga magtigayon man, no? Even mga schools. Kaya dyan, may bawal na learning experience niya. Makita nyo, ma-appreciate nyo through the mga competency competition nga dyan, mga skills competition nga dyan, makita nyo kung ano man ang mga ikasarang ng atin na mga DRRMOs, kaya mo natin ang mga uniform service providers natin, kag iba pa nga mga private public nga mga civil society organizations nga mga atin. So excited naman ang tanan, ma'am, nga especially dyan sa probinsya ka nga kay higayon man dyan, no? Kaya actually may mga exhibitors kita man nga gin-invite para mag-display ka nga andang iba-iba man nga mga ginabaligya, nga mga gamit. Probably we will also extend man nga assistance dyan, no, sa event. Yes. Mora, no, ang sa convention kay bahal nga mga output o mga update nga mga information, no, ang kinanglan ng ating mga DRRMOs. Yes. Sir, curious kita, no, ang isa ka tawo, paano bala, no, mahambal, no, or paano siya mangin isa ka rescuer? Ano nga mga trainings ang kinahanglan niya i-undergo, especially those, no, nga yara na mismo sa aton nga mga LGU, may ara bala sila dapat nga pasaran nga mga trainings naton? Yes, ma'am. Actually, tama ka, bro, no, ang capacity building ang DRRM kay darwa ka aspekto man yan, no, ang management, mostly, mo dyan ginakaptan ng OCD, no, management ng mga trainings, kag sarana ka dyan, amo ang sa competency, no, kag proficiency, kag competency, kag atin nga mga skills, kag mga knowledge in responding to various mga incident. So, ang mga training nga, iba-iba dyan, mga discipline, iba-iba man nga mga abilidad, no, ang kinanglan natin mabugal na. Yes. Lain ang sa tubig, lain ang sa lupa,
kag laibarid man, no? Kay may dyan nga sa dagat, may dyan sa mga suba, may dyan para sa landslide, may dyan sa mga collapse structure kung maglinog. So tama ka, Bagel, no? Nga mga capacity building enhancement, kung dyan ikaw sa DRR mo, kung gusto mo git nga all hazard, no? Ang imong approach, o tinta kung kilala mo git, no? Ang imong nga mga hazard o kalitan sa imong lugar. So periodya sa Antique, ang focus natin ang sweep water, kaya may mga baha kita permi, duro kasubaan natin, kag mo dyan, no? Kinanglan ang proficiency natin, ma-enhance dyan ka dyan. Kag of course, from time to time, ina-develop pa natin ang competency sa mura nga mga field para nga mahambal man natin nga safe ang ating mga responder, kag maka-studro, no? Kang madasig, kag epektibo nga mga response services in kaso nga kinanglan gid. Ayun. So hindi gali basta-basta partner no nga mangin isa ka rescuer kiti kinahanglan nimo sang abilidad o sang skills sang training. Yes. Sir, na-mention no sang Office of the Civil Defense nga isa ang province of Antique o kung particular no ang PDRRMO Antique sa mga DRRM offices sa Western Visayas nga may ihibalo no sa collapse structure response. So mangin kabahin ayan ini no sa hiwaton nga Rescue Olympics no ang collapse structure response naton. Yes, ma'am. Amo na pagkaistoryahan natin kang mga agency, especially ang Bureau of Fire Protection, kag iba pa no nga mga agencies natin sa pag-implement nga i-include ang mura nga klase ka mga skills, no? Kahit mahambal man natin nga prone kita sa mga mura nga klase insidente, at kinanglan gid man nga enhance natin ang mga collapse structure nga mga skills kaya. And of course, sa flooding, mura nga ang diyang rescue skills competition nga dyan, mahambal natin nga hindi lang nga matirat natin no ang mga kapasidad ng mga DRRM kag iba pa nga agencies, pero makatuon man kita no para makita natin kung ano man ang mga proper nga ginahimo. Mura nga gina-invite natin no mga ordinaryo nga mga pumuluyo nga pwede sa daman mag-observe kag mag-witness sa diyang event kay sa ginambal to ma-appreciate nanda no kag ma-recognize man nanda ang importance nga kinahanglan may namanan man ikaw, may skills man ikaw sa atubang no kang mga sakuna nga pwede nga matabo pa natin. Sir, sa hiwaton nga Rescue Olympics 2026 for sure no ang PDRRMO Antique hindi lang maging host but we are trying our best no nga mangibabaw man ang PDRRMO no sa mga different nga competition. So last na lang siguro ang imong mamensahe no sa mga rescuers sa province of Antique nga dala no sang pangalan sang province sa Rescue Olympics 2026. Mo man naman actually gusto man natin no malabot ra kay during last year nga Rescue Olympics third kita no. Sa una natin actually nga participar sa diyang Western Visayas Rescue Olympics kaya ang first na kadya sa Negros. Ura kita kapadara no kang atin nga mga team. Anyway, ang preparation natin siyempre kung once nga ma-finalize ang mga aktibidades, ma-start no ka-prepare kita kay siyempre as host province, handa man natin nga mangibabaw man kita. No? Yes. So, amo lang man na siguro no, ang mabili natin kag salamat sa support especially sa media, sa kaninyo mamo na ina-promote din dyan, no? Kay actually sa final nga mga discussion, arrangement, i-invite na namin no, ang media para mabuligan man sa pag-promote kanyang aktibidades. Yes. With this, sir, madamo gid nga salamat sa imong nga tiyempo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo and kabay pa no mangin madinalagon ining Rescue Olympics 2026 sa pag-abot no sa bulan sang Hulyo sini nga tuig 2026. Sir, madamo gid nga salamat maayong aga. Duro man nga salamat kaninyo ma'am sa pagtudlo sa diyang oportunidad. Mayad na aga. Na batian mga kaabyanan si Sir Broderick Train, ang hepe sang PDRRMO Antique nga
mangin host man no ang province para sa Rescue Olympics 2026 sa bulan sang Hulyo ina no kadungan sang Disaster Resilience Month Yes. no nga selebrasyon and pag-updan ina sa mga rescuers or mga katapos sang DRRM officers sa Western Visayas. Yun. Kudos partner sa aton nga mga rescuers no diri sa Western Visayas. We've seen no sang ilang nga sacrifices partner no especially sa kalamidad naton, especially no sa emerhensya naton. And we could not thank you enough no sa inyong pagbulig no iba ni partner may ara makita nga mga volunteer rescuers no nga naga-render sang ila time no sang ilang effort lamang nga ti mas-save no ang aton nga mga kauturan, especially no sa tion sang emerhensya kaga kalamidad. So kabay pa partner no ini nga Regional Rescue Olympics naton mapakita pagid naton nga kaya no sa mga taga Western Visayas partner no anuman nga mga emergency dira ready anytime no kag syempre ang aton nga mga rescuers partner may mga kaalam ini sila sa pagresponde. Yes, kag more than the competition, ang mensahe sining Rescue Olympics is mapataas ang skills no sa aton nga mga rescuers agud nga mahibalaan kung anong obrahon sa tion sang kalamidad kay ti kung lantaw naton madamo sang skills nga dapat i-develop ang aton nga mga rescuers, hindi lang abi flood no ang aton ginaatubang partner, Yes. hindi lang sunog ang ginaatubang sa aton nga mga rescuers, may ara pa sang possibility of collapse structure sa tion sang linog no. Di naton mapakta ng linog mga kabyanan gani sa Western Visayas admittedly no ang Office of the Civil Defense nagpahayag nga gamay lang nga mga DRRM officers no ang maigkasarang sa collapse structure. That is why sa natabo atong linog no sa Cebu ang ginpadala ang gin-advisean nga ipadala amo ang PDRRMO Antique no. But wala man sila nagpadulong kay ti sufficient na no ang bulig dito sa may Bogo, Cebu. But still makita naton nga ti kung tanan nga mga DRM officers naton may igkasarang sa collapse structure, mas resilient pagid no ang aton nga rehiyon sa East. And isa ina sa mga pwede i-discuss no sa Rescue Olympics 2026 kay may convention sila partner. Yes. Kag ambal ni Sir Broderick lain abi ang imo nga training no kung suba, kung dagat, Oo. alain man partner kung building, kumbaga kung ikaw isa ka rescuer partner kung gusto mo nga tanan ini mahibaluan, dapat equipment ikaw sa mga trainings naton. Correct. Hindi basta-basta nga makambal ikaw ma-volunteer ikaw nga mangin rescuer pero wala ka gali isang ihibalo. So that's why nga kudos kita sa mga rescuer naton partner kay ginatun-an gid nila. Yes, kay tilain man niya ang terrain for example sa iban nga mga kabanwahanan, Yes. wala sila yasang landlocked sila abi for example no. Wala sila baybayon so ang training nila more sa mga land nga trainings no. Ang malapit naman sa coastal communities, ang ginandaan nila is ang possibility of storm Yes. surge no. Iban pa da nga mga kalamidad tuga sa baybayon naton. So amo na yan no. So depende sa terrain, depende sa lugar, depende sa disaster nga assessment no kung ano ang nagakaigo nga dapat tun-an sa aton nga mga rescuers. Yun. So, kay Sir Broderick, congratulations Oo. man, no? More than 20 years of 25 service. years of service sa Yeah. DRRM Sa lang DRRM lang, kag 4 4 years. years as president of the Grabe. DRRM Association Hindi sa ni siya Western pag Visayas. i-re-elect kung hindi man namin ang performance. Correct. Oo. So, kudos. Kay kung madumduman gid man partner sa mga previous interview naka-mention na ni si Sir President siya sang DRM officers. And then late kaina no na mention niya nga may election. So kadugay na gid man nga na hold no ang position nga ina ni Sir Broderick Train and siling niya gani no about time to pass the baton sa mga gusto man no nga mangin presidente sa asosasyon kay there are also others no nga may kasarang man Yes, may partner. capacity Oo. to lead. So, congratulations kay Sir Broderick. No, lapit na lang si Sir mga retire ko no ang banya. Oo. Do medyo sad but at the same Yes. time no happy kita sa nangin performance ni Sir Broderick kay anytime pwede mo siya matawagan. Yes. Mamiss gid siya nato. Oo. No? Anyway, mga biyan, Philippine Standard Time, last Jess sa aga sa aton nga pagbalik
Makaupo naton ang aton nga Regional Director sa DSWD Field Office 6. Istoryahan naton ang pagpanagtag sang emergency cash assistance sa mga tourism workers dari sa Western Visayas nga affected sa bagyong Tino, and at the same time ang pagbisita man sang aton nga Regional Director sa nagapaday nga konstruksyon sang Regional Warehouse sa Potonan. Bandayan mga biyan sa pagbalik sa programa ang rehiyon karon. Pinondohan ng World Bank at ipatutupad ng pamahalang nasyonal, partikular na ang Department of Health, Department of Social Welfare and Development at National Nutrition Council. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio. Iyan po ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Quezon. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, itakwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Araw-araw, puro tsaa ang hanap. Minsan mainit, kadalasan mapait. Ngunit darating ang panahon, mapapaso at makakapaso ka. Huwag nang makitismis. Doon lang tayo sa totoong balita. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Electric fan. Pero taga Fire Nation yung gumawa. Ano bang gagawin ko? Simple lang naman, para hindi apoy ang lumabas sa ventilador, ugaliing linisin ang mga ito at mararamdaman mo ang kakaibang simoy ng hangin. Oh yeah! Kapag palaging malinis ang electric fan, hindi mahihirapan ang makina nito at mas malamig ng bahagya ang ibubuga nitong hangin. Kahit number 1 ay sapat na, parang bago pa. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na, umuwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sandali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ko, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya, pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, akong bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, iplano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na.
Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, las 10 sa aga. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa ang Rahiyon Karon. Mga abyan, as mentioned earlier no, sa aton nga pagpangalagad, subong aga, isa sa mga makaupod nato no, partner, ang aton mandiri nga partner government agency sang Radyo Pilipinas Iloilo, ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6. And no less than partner, our regional director, ang magahatag sa aton sang impormasyon at tuhoy diri mga abyan sa pagpanagtag sang emergency cash assistance sa mga tourism workers naton nga naapektuhan sang bagyo, especially sang bagyong Tino. Gani ibaloon naton mga abyan no, ano bala ang purpose sa sini nga paghatag sang aton man nga DSWD sa ila sang assistance, kag syempre hibaloon taman or kamustahon taman ang paglibot sang aton nga regional director sa gina-construct or padayon gina-construct no nga regional warehouse dira sa Banwa sang Pototan. Mga abyan yari sa atong piyakalinya ang aton nga regional director, full-fledged partner nga regional director sa DSWD6, si RD Joselito Estember. RD, good morning sa imo and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mayong aga, Ma'am Grace, no? And sa Radyo Pilipinas, we are very happy having in your program. Kapasalamat gid ang DSWD sa Leon ginhatag ninyo sa amon. Yes, and kami man diri RD no nagapasalamat no sa sini nga kahigayunan nga makaupod ka subong nga aga kaupod ko diri RD si Hope Torrechante. Sige RD, recently no ang aton nga or ang aton nga DSWD nakita naton no nga sige-sige ang aton nga paghatag sang assistance sa mga tourism workers nga naapektuhan man sang bagyo Miwinong RD no, pila ini ang target naton nga hatagan kag ano bala ang purpose sa sini nga paghatag naton sa ila sang emergency cash assistance? Yeah, mato din na ini actually natabo ini last year ang aton Bagyo Tino, and part of our early recovery program sang department, gapanghatag kita una sa aton tourism workers. In the first place sila lang una ang gintagaan naton worth more or less no mga 11.7 million ginhatag naton gin-download coming to the central office. But as instructed and directed by our Secretary Rex Gatchalian, next week no magapanaog naman ang additional 201 million para naman sa aton nga maapektado nga mga Tino beneficiaries, especially ang mga totally and partially damaged. So ini siya this week no natatapuson namon ining 11 million more or less no sa aton nga mga beneficiaries nga gin-endorse ng Department of Tourism nga most affected nga mga tourism workers diri sa Western Visayas. And probably magasunod na ang amon nga plano nga paghatag sa mga totally and partially damaged during the Typhoon Tino last year. RD nga bala na una no nato nataga na aton nga mga tourism frontliners nga apektado sang bagyong Tino no last year. Actually nauna lang sila just because nga ang ilang request no gamay man lang sila actually no gamay man lang ang target nila kag ang funding nga nanaog una is intended 11 million ginuna lang namon sila because we all know nga ang mga tourism workers man naton dari almost pila ka weeks nga nadulaan sila sang pangabuhian. So
So nakita namon nga medyo gamay ang ilang populasyon, ginuna lang namon anay. But subsequently, ang department, especially sa pagmuno sa ato ni Secretary Rex, advice gila yon, no, nga i-prepare ang mga tanan nga affected sang Pino, especially sa mga totally and partially damaged. So maybe this week, mag-start na kami sa pagplano and tanan nga mga areas, municipalities, especially the LGUs nga mostly affected, magasunod naman, Ma'am Grace. Yes. RD, paano nato gintumod ini mga tourism workers? Diin kita nagkuha sang listahan, no? Or ano ang mga qualification nila? Is it kinanglan nga totally na apektuhan gid sila? Yes, ang process abisini, our partner agency, the Department of Tourism, endorsed sa central office ang mga affected tourism workers dito sa central office, then ginvalidate sa regional office, no, ang ilang status, and upon assessment sa aton nga social workers, they are found qualified for the certain days sa ilang wala pagtrabaho because of that tourist, medyo affected ang ilang site sa aton nga Bagyo Tino. So kaya nga ang Department of Tourism with DSWD may amo sina klase sang engagement, and that's why sila ang nag-qualify. So based on the process, DOT ang naghatag sang list, then ginpa-verify lang namon kung a certain this person are located in a certain LGUs, gin-validate lang sila, then amo na nag-qualify sila kung DSWD. RD, do we have a number, no, kung pila ka mga tourism officers yung nahatagan na naton sang bulig, and at the same time exclusive lang bala ini sa mga tourism officers sa may province of Capiz nga labi nga naapektuhan sang nagligad nga bagyo sang 2025? Actually, based sa endorsed list, no, sa atong Department of Tourism 6, hindi lang province of Capiz ang gin-priority or gin-endorse nila. All over Western Visayas. I think ang rough figure subong gin-endorse nila is almost 1,100, no? Okay. And our team subong, I think sige ang prepare because ang last day nga update nila sa akon, Monday ang last day of payout. So more or less 1,100 ang gin-endorse, and ang akon directive with my team, tapuson kay 100% ang master list again forward sa aton nga Department of Tourism. Yes. RD, kalabanan bala sa mga workers nato, no? Diin nagaubra isit sa mga hotel o kung sa aton man nga mga restaurant? Most likely ang gin-endorse nila mga mga guide, tourism Tour guides. tour guide, especially sa mga areas of Igbarat, mga far-flung areas, no? Not most likely diri sa Dalom kay hindi man among ang extent of damage sa ila. Most likely gin-endorse ang Department of Tourism atong mga affected ng mga vulnerable tourism areas gid, no. Hindi sila makasaka sa bukid just because sumlain ng tiyempo, kag wala amo lang gining source of income nila compared to diri sa city nga mga areas. Although may mga cities man gin-endorse, but probably ang mga vulnerable nga mga tourism worker lang gid ang priority nila. Yes. So kalabanan or tanan sila RD para ratas ini sila ang amount nga nabato nila? Yes po, ma'am. Initially, gin-compute siya namon sa maximum number of days based man sa kung pila ka days sila. So may ara magabaton sang 10,010 pesos because of that computation maximum days nga nakuha nila. Then may ara man kami ginhatagan sang 5,005 pesos, half of that days, no, computation of days sa ila. So hindi subong sang most likely prong na-receive most likely is ang 10,010 pesos gid ang aton nga mga tourism. Yes. Worker. Yes. And RD, naglibot man ikaw, no, sa aton nga gina-construct nga regional warehouse sa Pototan. May wino, ano ang update RD sa sinima naton nung paglibot? No? San una bala naton ini or san umatapos ang construction naton? Yeah, this is part of our framework sa department, especially sa buong Pilipinas handa, no? Framework sang department with the leadership of Secretary Rex. And this is the first, no, nga regional warehouse ng DSWD nga pagatukodon sa warehouse naton sa Putotan. And medyo we're very thankful sa progress ng construction, no? That's why ginatutukan gid naton.
together with the local government unit as our partners. And ang accomplishment niya so far is 45.8% na kita, no? And madasi lang ini once nga ma-okay na ang stabilize ang pundasyon kay tungod prefab na ini still. So but silingon we are targeting by May. Kung undi lang kag okay lang ang chimpo, magasugod na operational ang aton sining regional warehouse, and expectedly maga-cater ini sang almost 100,000 family food packs nga maga-ready sa Western Visayas. Although that we have still partnered with the local government unit, especially sa ilang prepositioning. Yes. We encourage them to have their warehouse para sa aton nga food pack and ready to eat, to make sure no once nga may mga calamity, ready na to respond our LGUs. So ining aton pututan hub is a panay hub sa aton nga regional warehouse to really support our LGUs no in any eventualities or situations nga matabo sa aton respective area of responsibility, Ma'am Grace. Yes. So RD, ang lupa dira, is it donated by the LGU Putotan or gin-procure ini sang aton nga DSWD? Actually, ang lot is usuprak sa aton nga local government unit. And for now, no, usuprak. But there are portion na kita nilang need sini. May ginahatag silang additional nga 1,500. Hindi na usuprak, kundi gin-donate na nila ang additional areas. Ini siya gamito natin sa phase 2 sa project. And of course, when we implement phase 3 and hopefully no maganyat na natin ang local government unit sa pututan, nga i-donate na lang nila ini ang whole amount, whole square meter that's composed of 4,500 square meter, because in the long run, ginalantaw natin nga amo ni siya ang aton nga pinaka-hub, food hub and mechanized productions diri sa aton sa Panay. Hindi na kita magsalig sa sang aton nga augmentation coming from the National Resource Operation Center sa Pasay, and the same time diri sa Visayas Center naton sa Cebu. So amo nang gina-foresee naton, so that's why we're hoping na ang LGU Pututan malater kag okay functional ang aton nga warehouse, i-donate nila ini. For the meantime, government unit. Yes. Ang una, RD, ang phase 1 natin, ang current natin nga construction, pila ka, ano ang kalapad doon si ni RD? Ang aton phase 1 is 3,400 square meters, but ang use lang gid sang lot, I think is 2,000. As first advice na among central office, no, gipatindog ini to functional, mismo structure lang. With basic amenities, electricity, but since nga kulang pa siya, so we request for second tranche or second phase niya, so that's why complete na ni siya with painting. But the phase 1 naman is functional siya, pwede na siya. But the phase 2 is we wanted na ma-maximize ang space within sa sulod. Kaya nagkaroon kami sa among initial nga plano, magkaroon ng racking system up to third layer na siya nga racking system para nga ma-maximize yun ang space to really come up the 100,000 nga unod yun sini, ma'am. Yes. Pero RD, ang aton nga sa Oton, nga regional warehouse, mangin function na pa ini sa gihap. Balikan natin mga biya sa dili lang madugay, no, si RD Joselito Estember, ang aton nga regional director sa DSWD6. So ongoing no ang construction sang aton nga regional warehouse dira sa Banwasang Putotan, that is ginalauman no nga ang magalaboy kita until phase 3, partner. Sige, RD, balikan ko lang RD no, ang sa aton nga regional warehouse sa Oton, I mean, ini maging functional pa sa gihapon RD or pagagamiton pa sa gihapon? Yes, Ma'am Grace, no. Part of our plan and preparations, kinanglan natin ma-serve ang southern part, especially Antique and southern part of Iloilo. So we opted na reserve kay continuous ang operations ang aton nga Oton Regional Warehouse. Most likely makakater siya sa almost 50,000 nga family food packs for the southern part. So we continue that because ang goal ganit ni Secretary na mas malapit pagid, mas matasig pagid ang pag-respond sa southern part. So ang ina siya nga mga areas, ang Oton Warehouse naton, most likely will be the venue naton to cater sa aton family food packs. At the same time, may component siya sa mga non-food items nga gina-deliver naton sa mga local government units. RD, no, with the construction of the new warehouse, may we know kung pila naka-warehouse diri sa Western Visayas as we speak?
Actually, ang aton gid nga run by DSWD, amo na siya no, ang Uton Warehouse and yung ginapatindog naton subong. But we have a certain memorandum agreement with the local government unit, and expectedly by end of this year, matanan nga 101 nga LGUs, that's our goal, no, na matagan. But currently, 75 ka mga LGUs facility ang ginamonitor namon nga may current memorandum of agreement with DSWD. Ina siya strategic just because nga may mga LGUs kita nga we understand nga wala pa sila sa warehouse, and we put encouragement them na mag-set up sa warehouse para nga may kaugalingon na sila sa family food pack just in case. But those areas, no, rest assured, especially ang mga island barangays and those island municipalities like Kaluya, we're still encouraging them because ang amon family food pack ready naman to position in that area. So amon ang pinaka-strategy namon subong ang last mile because we want nga may palabuton kita nga mga kalamidad or whatever wala man natin ginapangayo, ready na kita to respond to provide sang aton nga mga Pilo Ilonggos and Pilo nga mga pumuluyo diri sa Western Visayas na. By the way, RD, no, isa na ikaw ka full-fledged regional director sa Department of Social Welfare and Development Region 6. May ara bala sang mandate sa imo si Secretary Gatchalian, no, sa imo man nga appointment as a full-fledged RD? So, we take this opportunity, no, and magpasalamat. Ining position ginatag sa akon, hindi ni para sa akon, para ini sa mga pumuluyo naton nga padayon naton nga ginaserbisyohan. And klaro ang mandato ni Secretary sa akon. Una, we need to strengthen our human investment. So, ang mga programs naton like for Peace SLP, Kalahi Seeds in the majority programs na gina-implement naton. We really contribute for the single-digit goal of our agency and the same time our bureaucracy and the government na mapakabulig sa Western Visayas para mag-single-digit poverty sa Western Visayas. Secondly, we need to, part of my commitment man din, kay Secretary, that we need to strengthen our implementation of AX, especially sa paghatag ini sa malapit sa mga tao. We still, galibot ako subong, no, sa mga local government unit, gaayo, nga makabulig sa amon logistically provide, mapalapit nato ng AX, hindi siya ma-centralize lang sa Iloilo City. So we're planning all over Western Visayas, magkaroon kita sa satellite office, especially right now, okay na kami with the Mayor of Aniway, Pututan, Miagao. We're talking about 5th District and the 4th District to finalize. And of course, for Aklan in Ibahay, because we wanted to be more strategic in terms of delivery of our social services na mas malapit siya sa tao. Because we heard our constituents, we heard our Pilo Ilonggos, especially on the central part of Panay, na kisaga gapanaog sila kung magtulog sa gym, no, sang Banwa, para makaingagaw lang pila sa GT Mall. Yes. So that's our clear mandate ni Secretary na you look fine to those to address the things and so that ang aton nga mga pumuluyo diri sa Western Visayas matagaan gid sang insakto, dignified nga serbisyo. And a lot more, no? In terms of disaster preparedness, that's our framework and strategy that we mentioned. But along that way, ang support sa gid, no, sa mga programa, we tried na we invest more on capacity building sa aton nga mga staff para nga at least we can provide well, professional, dignified service for our Pilo Ilonggos. Wow. Wow, hopefully Ardino matigayon ining pagpahamtang nato no sa mga satellite offices nato no diri sa Western Visayas sa mga LGU naton. Pero siguro lastly Ardino ang imo na lang mapanugyan sa aton nga mga tagpalamati especially sa aton nga Angels and Red Vest. Yeah, thank you very much, no, sa Radyo Pilipinas, especially sa imo Ma'am Grace, sa imo partners sa siningiti-on ginhatag mo sa amon. Ang DSWD tandaan naton ara lang kami sa pagbulig, hindi man 24/7 pero nagaaligmat gid para sa kinanglanon sang aton nga mga pumuluyo, especially sang aton nga Pilo Ilonggos. Sa aton nga mga Angels and Red Vest, padayon lang kita sa paghatag ng serbisyo, kag ihatagin naton ang kasanag, no, nga once nga may gabit na gani o nagasuksok sa Red Vest pakadto sa munisipyo, pakadto sa mga komunidad, pakita gid naton ang kasanag, no, sa aton nga mga nalisdan, mga vulnerable, kag iban pa nga mga gusto gid maghatag ng serbisyo o magbulig nga pa sa serbisyo sa aton. Gusto ko lang ipawag sa aton nga mga Angels and Red Vest nga padayon kita sa paghatag inspirasyon kapag hatag sa kasanag sa mga nalisdan, especially sa aton nga mga
in situation nga mga family and individual diri sa Western Visayas. Madamo gyud nga salamat sa sinigtion ginhatag mo sa amon, Ma'am Grace. Yes, with this RD, madamo gid nga salamat no sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo kag maayong aga sa imo RD. Good morning and God bless and happy Sunday sa aton. Happy Sunday RD. There you have it mga biyan, ang ating Regional Director sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6, si RD Joselito Estember. So hopefully no ibang pagin natong partner nga mga tourism workers no nga ti affected man sa nga bagyo no nga makabaton ini sila no hambaga ini RD no ginapanan-aw nga or may pala abuton pagkikita nga i-download pagid nga budget no. So hopefully tanan partner no nga affected makover gid no sa aton nga emergency cash assistance. Amo ni partner Madamo-damo gali sila, partner. Kaya ti mga 1,000 din Yes. naman, no, ang numero. And it's not only from the province of Yes. Capiz. Nga ti nakita nato nga dako ang damage, no, sa nagligad nga bagyo. But entire Western Visayas, Yes. kaya ti may mga tour guides kita, no, especially sa mga far-flung areas or mga tour guides naton nga mga mountaineers, no, nagakinahanglan sang bulig, Yes. no. So natagaan sila. Yes, kag actually no, sam paglabay man sa baging Ramil no, ang aton nga mga fisher folk, ang aton nga mga mangunguma isa man sa mga immediate nga ginggaan no sang assistance ang aton nga DSWD. So hambagan ini RD partner no kung sa diin ang DSWD no, ginapa-feel gid sang ahensya naton nga ti wala nagapabaya ang aton nga gobyerno. Yes, kag do sakto man sa ilang tawag no nga angels in Yes. red vest kay ti nagabulig sila, partner, no, do ka selfless sabi sang ilang ano kay ti sa tion sang bagyo while ang iba nga mga pumuluyo Correct. ta nagapanago kay gusto nila i-secure ang self Yes. nila, ang aton nga mga frontliners no nagabulig sa aton nga mga pumuluyo. So kudos no kag siniman nga plano partner sang aton nga regional director no nga magtukod sa mga satellite office ang bagan ini RD partner no iban sa ila nag-aga pa nagahalin sa ila balay especially those no nga naga-start sa mga malayo sa mga mountainous area naton aga pa ini sila nagapanaog sa ila banwa para nga makahingagaw no sa mga schedule sa aton nga mga mall. So hopefully with this establishment no sa mga satellite office naton kabay pa no nga ti mangin komportable partner ang aton man nga mga pumuluyo and at the same time hindi uhol sa ila no ang pagkagto mismo diri sa syudad lamang nga ti makakuha sang assistance. Yes, and we appreciate the fact, partner, nga may bag-o ng regional warehouse ang DSWD Region 6. Yes, that can house no 100,000 sang family food packs naton. Do nag-double Yes. sa Oton warehouse, no? Kay ti 50,000 more or less yung Yes. capacity. But sa Pototan, no, nagtaas pagid ang iya capacity. Dako nga bulig kay ti kinahanglan naton sang reserba para Yes. sa mga wala naton ginapangayo pero may mga kalamidad no nga kakatabo. Yes, kag isa sa ginambal ni RD no with this no kay kaina phase 1 to no ginapanan-aw nga may phase 2 may Oo. phase 4 kag dira mismo ang production you know mga biyan ang aton nga mga family food packs pag abot ya diri sa aton sa Western Visayas nakapack na ini sila nakakarton. So kung malapad ang lugar naton partner dira sa Pototan may production area kita diri na mismo sa Western Visayas kag who knows basi kita na ang magapadala sa iban pagid naton nga mga region kay currently nagakuha kita na sa supply naton sa Visayas Hub that is sa Cebu kag kung kaisa sa Pasay pa or sa Manila. Oo. So mas maayo gi nga kun diri mismo partner at least no ma-ensure naton nga hindi mag-delay for example kung may bagyo man o kung ano pa manda ang pag-travel bala sa mga assistance at least diri na mismo sa aton mahalin. Yes, kag i-highlight naman, partner, ang fact nga ti ang LGU Pototan. Yes. Dako ang nangin bulig no sa DSWD. Unan may use of rock sila no Yes. agreement and then may donation Yes. subsequent donation no. So wow, kudos no sa LGU Pototan kay tinakita Manila kung diin ka kadto. Yes. No, nakita nila kung diin ka kadto ang mga assistance ini kag direkta ini para sa mga pumuluyo. Yun. And congratulations kay RD Oo. Joselito Estember, full-fledged. Recently no mismo nagpanumpa ng atong regional director kay DSWD Secretary Rex
Gatchalian. And of course, andito man sa Negros Occidental or sa NIR, ang ating Regional Director, full-fledged man no nga DSWD NIR Regional Director, si RD Arwin Razo. So Wow. congratulations sa duha naton ka Regional Directors. Diba? A round of applause. Yeah, si RD Estembar partner no halin sang unay dira gid mismo no sa DSWD kumbaga no nangin social worker ini siya nangin ARD before siya nangin RD From the ranks. From the Rise ranks, from the ranks. Yeah. No? So balaan niya kumbaga ang pasikot-sikot dira sa DSWD no balaan niya ang mga sections o mga divisions naton. That's why nga nakita man partner no nga or nakita sang aton man nga secretary ang iya nga experience. That's why nga ti gin-appoint bilang regional director. Philippine Standard Time, last just 30 sa aga. Partner sa aton nga pagbalik, ibang pagid nga mga balita, lokal and national aton pagapat paton sa pagbalik sa programa ang rehiyon karon. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Wow! Ang daming ilaw! Ang kikinang! Ang liliwanag! Naku po ma'am, ito bagong dating, napakaganda, bago at napakalakas. Ho, 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 yeah! Bago bumili ng bumbilya o kahit anong palamuti, siguraduhin may PS, Philippine Standard o ICC Import Commodity Clearance stickers ang mga ito. Ang mga ito ay senyales na tama at nasa magandang kondisyon ang mga gagamiting ilaw o device. Makakasiguro kang ligtas ito at tama ang makukonsumong kuryente. Walang overheating, walang overcharging. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Thank you! Thank you! Kitipid ng bill ko, thank you! Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sarap bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sarap bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuti ang bakawan, maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda.
pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babaeng nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Uy, Julie! Oh, kamusta ng date niyo ni Elmer? Oh, sobra ka yatang in love. Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina! Uy, Julie. Julie, ano nangyayari sa'yo? Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Nirape ka niya? Halika, pumunta tayo sa Police Women's Desk. Matutulungan nila tayo doon. May iba-ibang sitwasyon na pwedeng mangyari ang rape. Ang Anti-Rape Law at Rape Victim Assistance and Protection Act ay nagbibigay tulong sa mga biktima ng rape. Para sa mga kaukulang tulong, ang Police Women's Desk ay handang mag-imbestiga para makasuhan at makulong ang mga may sala. Ang DSWD ay nagbibigay ng libreng counseling services para sa mga biktima ng panggagahasa. Pumunta sa inyong barangay o munisipyo para sa iba pang programa at serbisyo ukol dito. Babae, may karapatan ka. Kakampi mo ang batas. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng National Commission on the Role of Filipino Women, United Nations Population Fund at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra-Text Scams. Oplan Contra-Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong.
It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalap. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng Pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Ang sumitsit ay pang-mang-mang, ang sumipol ay pang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Pare-pareho at paulit-ulit na lang ba ang mga kwentong kinokonsumo mo? Ano ba ang dapat gawin kung parang puro salamin-salamin? Echo chamber na ang tawag dyan. Maging bukas sa ibang perspektibo. Check other sources. It always pays to know different perspectives so you don't get trapped in the social media illusion. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Philippine Standard Time, last 10:42 sa aga. Sa gihapon mga binagapamatika mo sa programa, ang Rehiyon karon. Sa aton nga pagpangalagad or padayon nga pagpangalagad no diri sa programa ang Rehiyon karon, aton naman istoryahan this time ang pila sa mga balita nasyonal. Balita nasyonal. Uy, sa bag-o lang no nga tapos nga Valentine's Day ang aton nga presidente. Ari partner ha, mismo ang presidente naton may ara sang advice para no nga mapabilin nga mabaskog ang marriage. Ano bala ang dapat nga sekreto diri? Let's go! Ginpahayag mga abiyano or gin-shares ang atong nga Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang iyano nga personal nga reflection sa love and marriage kag nag-advise no sa mga magkahagugma nga ang lasting relationships dapat no bigayan o kung may mutual understanding kag ang true friendship is the foundation sang mapag-on nga partnership. Sakto partner no dapat no ang marriage is built no sa friendship strong nga partnership. Oo, halos mga couple nga na interview naton sa ang Rehiyon karon sa mga nagliliga niya episodes. Amo man ang ginalaygay no nga friendship ang nangin foundation. Yes, kaina partner no sa pag-attend nato man sa simbahan. Guluyag ko lang i-share no ang ginhambal sang pare partner no before ikaw magpakasa kinahanglan nga kilala nimo ang imo no nga partner, ang imo nga pakaslan kag dapat strong man ang foundation sang inyo nga marriage. So amo man ni ang pahayag sang aton nga presidente.
Sa iyano nga BBM Vlog episode 277, gin-advisean sang ato nga presidente to enjoy each other's company. Kag suno sa iyano rare lang nga makakita sang someone that you care for and cares for you, and at the same time no, who you have a very nice time together. Nagsabat man no si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa pila ka mga questions halino sa mga youth groups about love, marriage, and family life. Gin-emphasize ang aton nga presidente that making time for each other despite no some busy schedules ang pag-nurture sang friendship nga ini and doing small thoughtful acts amo ini no ang key para nga i-sustain ang long and healthy relationship. Sunod pa diri sang presidente no, ang sekreto no hambay gani hindi na sekreto. Pero ang sekreto mga abyan no, dapat ay magbigayan. Hambal niya hindi pare-pareho ang tanan nga mga tao, dapat nga nagahataganay kag nagaintindihanay ang mag-asawa. Hindi pwede ko no partner sunod sa aton nga presidente nga my way or no way. Because kung amo ina, may isagig ka tao nga magakasubo. Kaya dapat sunod sa presidente, kaya bigayan lang. Ginacknowledge man no sa presidente ang festive mood sa bugos nga Pilipinas. No, sa diino according sa iya ang mga malls, mga restaurants na puno no sang mga magkahaguma nga naga-date. Kag gin-highlight man niya no ang mga busy vendors nga nagabaligya sa mga bulak, sang regalo kag despite no sa heavy traffic. Nagpahayag diri sang presidente sang paglaom nga ang tanan nag-enjoy sang ila nga adlaw. Sa pamangkot naman kung paano no ang first couple kag ang ila kabataan nagabalanse sang ubra kag family time sunod diri sa presidente. Halos tanan sa ila no may ara sang demanding commitments. Kung sa diino amo ini ang or isa man ini sang rason nga mabudlay no nga to carve out even a single day together. Sunod sa presidente no ang First Lady PC, ang iya mga bata busy man. Kag kung kaisa no mabudlay nga makakuha sang same schedule sa isa ka semana. Pero according sa iya no basta may oportunidad nga mag-upod sila, ginakuha gid nila ini. In-explain man sa aton nga presidente nga ang family gathering often spontaneous, sometimes no long weekend trips sa Ilocos o kung sa ibang pa nga destinasyon para lang nga mag-spend sang quality time as a family of 5 regardless sang ilaman nga commitments. Sang gipamangkot no about sa love song nga nag-represent sang ilang nga relationship. Uy, grabe partner, love song. Yan pahayag diri no sang presidente nga while madamo no or wala sang song perfectly makaka-capture sang ilang story, they consider ang Moonlight in Vermont ni Sarah Vaughan ang special because ginplay ini during sa ilang one of their first dates sa New York. And sa pag-address no sa current trend kung sa diin ang mga young people nag-share no how or paano nila gina-risk ang ilang friendship pinaagi sa pag-confess ng romantic feelings using sang Taylor Swift's nga kanta nga Ruin the Friendship. Game pahayag sang presidente nga wala siya nagapati sa ruining a friendship and explain no nga while moving from friendship to romance is part sang song. Ang kanta no naga-describe sang foundation naman of any strong relationship is a true friendship. Sunod sa iya no now what Taylor Swift is trying to say no that you move away from friend zone to you become a boyfriend or girlfriend or jowa, whatever you want to call it. Pero para sa iya ang basis no sang any good relationship is true friendship. And best relationships I've ever have or kusuno sa presidente no ang best relationship nga iya nakita no nag-umpisa gid
halin sa pagiging friends. So grabe no ang pag-emphasize ang aton nga presidente sa relationship nga nag-umpisa sa friendship. Yes. Balita Nasyonal. Sa piyak nga bahin mga kaabyanan sa aton balita nasyonal, ginpahayag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga mas madali na subong nga ma-access sa mga low-income kag marginalized nga pamilya ang subsidy sa kuryente bangod sa pagpasimple sang mga patakaran. Ginanunsyo man sang presidente nga ginpahapos na ang application para sa net metering program. Agod mas madali nga maka-install sang solar panels ang mga panimalay kag makabaligya sang sobra nga kuryente sa grid. Good news sa aton nga mga konsumidor sang kuryente. Actually, tanan naman kita, no, konsumidor sang kuryente. Kay ang kuryente nangin necessity na no, diri sa aton. Anyway, mga kaabyanan, ginpahayag. Ini nga mga pahayag, no, siling sang presidente sa ginhiwat nga collective response to presidential commitments in the energy sector sa Meralco Theater sa Pasig. Ginpasalamatan sang presidente ang mga stakeholders pareho sang Manila Electric Company o kon ang Meralco bangod sa ilang bulig sa pagpalapnag sang electrification, no, kag pagpanubo sa mga balayran sa kuryente. Sunod sa iya, dugay ng Sunod sa ka-presidente, no, ang application process nangin simple na, especially sa mga net metering program, allowing no, ang household nga maka-install sang solar panels kag makasell sang excess nga kuryente sa grid faster than before. Mas madasig pinaanggid sang tinalikdan nga mga tinuig. Wow. The president said, no, nga heartened siya sa nga makita nga ang gobyerno kag ang mga key stakeholders kaangay sang Meralco nagatrabaho agud ma-alleviate o kon madula ang mga burdens sang mga pumuluyo pinagi sa pag-expand sa electrification coverage. The president said, no, ang lifeline rate subsidy program para sa mga low income kag marginalized household ang may difficulty, no, sa ilang pagbayad sa electricity bills has been underutilized for a long time due to complicated requirements. So as of November 2025, only around 334,000 consumers ang registered sa idalom sang LRSP, which is only about 11% sang around 3 million beneficiaries sang Pantawid Pamilyang Pilipino program. So sini nga bulan patuman na, no, ang sa mga distribution utilities ang automatic registration sang tanan nga benepisyaryo sang 4P sa idalom sang LRSP. Payag pa sa presidente ini ang mga klase, no, sang mga ginaduso sang administrasyon. Hindi dapat ang mga Pilipino ang nagalagas, no, sang bulig. Ang bulig dapat nga ginapalapit sa mga Pilipino. Ina ang ginbuy-an, no, nga pahayag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Nasyonal. So, there you have it mga biyan, ang pila no, sa aton nga mga balita nasyonal. Ura diri no ang mensahe sang aton nga presidente sa Valentine's Day, no, kag ang iya nga advice, no, kung paano mapabili no nga strong ang foundation sang marriage, and at the same time no ang pahayag diri ni PBBM nga ang simplified rules no makaubra na subong sang
electric subsidy within reach of the poor no kag ang solar net metering more accessible sa mga household. Philippine Standard Time, nas 10:54 sa aga. Unfortunately, mga biyan, wala nakita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalaga diri sa programa ang rehiyon karon. Luyag naman pasalamatan ang aton nga mga nanging guest subong nga aga. Siyempre, ang aton nung Regional Director sa DSWD 6, si RD Joselito Estember. And of course, ang hepe man no, sa PDRRMO Antique, si Mr. Broderick Train. Yun. Kag siyempre, thank you man sa among mga katuwang technical sa studio, Sir Alan Defante. Kag sa among transmitter, si Sir Vermore Aventura. Happy Valentine's kay Sir Vermore, kag Sir Alan, partner. Yes, oo. Kamusta yan ang ilang Hearts Day, no? Yes. Nag-duty. Pero antes basi kung nag-celebrate anay sila. Or basi subong pa. Oo. Wala lang takabalo, no? Yes. Sana, mga abiyan sa kinaandan, kami nalanggid ang inyong nangin alagad. Ako si Marian Grace Aranyata. Kag Hope Torechante, kag ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo